Ngayong 2025 midterm elections, napaka-kontrobersyal ng ilang mga nominees ng mga party list groups. Bakit po kontrobersyal? Dahil malinaw po na marami sa kanila ay hindi galing sa marginalized sector. Halimbawa, ang Kaunlad Pinoy Party List. First nominee si James Christopher Napoles, anak ng convicted pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Si Janet Napoles, napatunayang kumamal ng bilyon-bilyong pisong pork barrel funds. Pero ayon sa Facebook page ng grupo, sila magiging boses ng mga maliliit na negosyo gaya ng mga karinderya, sari-sari store at mga nagbebenta ng fishball. Counting background lamang po, ayon sa mga pork barrel whistleblowers, kasama si John Christopher sa mga dumaya ng mga pirma para sa mga peke at ghost NGOs sa pork barrel scam. Lalo't siya raw ang Vice President for Operations ng kumpanya ni Napoles. Ito pa, si dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy, nominado ng Epanaw Sambayanan Party List Group. Isa raw grupo na proprotekta sa karapatan ng mga indigenous people. Si Badoy, na hindi naman IP, ay mas kilala sa pagre-red tag ng mga militanteng grupo. Katunayan, mismong Korte Suprema na ang nag-cite sa kanya in indirect contempt nito lamang Pebrero. Malinaw na hindi sila miyembro ng mga marginalized groups. Bakit sila tatakbo sa party list? Dahil ayon sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema taong 2013, ang party list system ay hindi lamang para sa mga marginalized or underrepresented groups, gaya ng akala ng marami. Balikan natin ang pinagmulan nitong party list system. Sa 1987 Constitution, nakalagay lamang na 20% dapat ng Kongreso ay party list. Maliban doon, nakalagay lamang na sa unang 3 termino ng Kongreso, kalahati ng mga party list appointees ay dapat galing sa mga marginalized sector, gaya ng labor, urban poor, or IP. Sa unang 3 termino lamang yan. At hindi rin nakalagay na ang lahat ng party list ay limitado lamang para sa mga marginalized. Taong 2013, ito ang ruling ng Korte Suprema. Ang party list system ay isa lamang sistema ng proportional representation. Ibig pong sabihin, sistema lamang ito ng pagbilang ng boto at pamimili ng kinatawan. At ayon sa Korte, bukas ito para sa 3 grupo. Una, mga national parties at organizations na hindi kailangang sektoral. Pangalawa, mga regional parties and organizations. At pangatlo, mga sectoral parties, kasama na riyan ang mga marginalized. Sa makatuwid, binuksan na ang party list system sa halos lahat ng grupo. Hindi kailangang sektoral, marginalized, or underrepresented. Isa pang kontrobersyal na desisyon. Ayon sa Korte Suprema, ang party list nominee ay hindi kailangang miyembro ng sektor na kanyang gustong isulong. Kung ang party list mo ay para sa urban poor, maaaring hindi ka naman mahirap. Isang halimbawa niyan, ang One Pacman Party List na namayagpag noong panahon ni Pangulong Duterte. Ang One Patriotic Coalition of Marginalized Individuals ay para raw sa mga maliliit na tao na walang boses, gaya ng sabi sa pangalan ng grupo. Pero ang kanyang kinatawan sa Kongreso noong nakaraang administrasyon ay si Mikey Romero, ang pinakamayaman noon sa buong Kongreso. May net worth na 7.8 billion pesos noong 2018. So, bakit nagkaganon? Yun po ang butas sa batas na kailangan ngayong ayusin. Dahil ayon nga sa Korte Suprema, sila lamang ay taga-interpret ng batas at hindi taga-gawa nito. Yun lang, aasahan ba na amyenda ng Kongreso ang batas na mukhang papabor naman sa kanilang mga pamilya? Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.